So hello mga ka-electrical, no? So magagawa tayo ng solar off-grid setup, no? Ito yung ituturo ko sa iyo ngayon. So sinetup ko na yung inverter ko, relay, pati yung LVD ko. Then nilagyan ko na rin tong wire ng yung SCC natin, no? So positive negative para sa solar panel, then positive negative sa battery. So di ko na nilagyan para sa bulb, no? So lalagyan natin ng breaker to para sa solar panel at saka sa battery. Okay, so DC breaker to, 32 ampere DC breaker. Then yung relay natin 12 volts 100 ampere ang contact. Then LVD natin is o yung tinatawag na low voltage disconnect, 12 volts yan to 34 volts, pwede, no? So yan, nilagyan ko ito ng railing na yung mismong breaker natin para hindi malaglag. So nilalagyan ko na ngayon ng wiring para sa supply ng LVD natin. Yan, line 1, line 2 yan, o yung DC. Positive is red, negative is black. So ito yung mismong supply ng LVD natin, no? Input supply yan. Then ito yung output supply para sa relay. Yung LVD kasi ang magbibigay ng supply doon sa relay natin para mag-contact yung contact point niya. Then itong wire na to ay para sa inverter to, no? Galing sa positive side. So then yung isang side ng relay na contact pupunta yun sa inverter natin. Okay. So itong ikakabit ko naman is yung grounding ng inverter natin. So 12 volts ang inverter natin, ang output niya is 220 volts. So buwas ka ng tatak niyan. Then ito, pag ihigpitan nyo yung mismong knob nito, so medyo maigpit kailangan para hindi gumalaw yung terminal lug natin, no? Pero wag naman sobra higpit, baka masira yung knob, yung paghigpit natin. So ito yung positive side naman ng inverter ko, kinunik ko na rin sa relay. Then ito, ayos na yung unit natin, no? Nilagyan ko lang ng output. So 2 gang outlet to, no? With grounding. So kahit laptop, lahat ng klase ng aparato o devices na pwede na may ground, pwedeng ikabit dyan. So yan, okay na.